Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people. Wag mo kami idamay. Wala kang karapatang idamay kami. Okay? Hindi ikaw ang tagapagsalita namin. Filipino people din kami. Ha? Kaya nga hindi kayo nanalo eh. Hindi kayo yung inyong impeachment na yan ay walang pinatunguhan dahil nagsalita na ang Supreme Court. At ang Supreme Court, alam naman natin, somehow nakikinig po yan, hindi lamang po sa batas o pagiging patas, pero alam nyo, inilagay yan ng taong bayan sa pamamagitan ng presidente upang makinig sa taong bayan, di ba? All power emanates from the people. So somehow, masasabi natin, indirect, they also represent the people. So don't even say na taong bayan na nagsabi sa'yo. Huwag mo angkinin. Ha? At sinasabi mo dyan, Constitution. Mamaya papaliwanag natin bakit sablay yan. The House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Hindi lang kayong the voice of the people. Alam naman natin kasi alam mo sasabihin ng iba, di ba? Kaya nga sila binoto ng taong bayan bilang representante. They are the voice of the people. Hindi. Marami sa inyo nanalo dahil nadaya o dinaya o nandaya o whatsoever. Alam natin yan. That's politics. Di ba sa Pilipinas, Comelec ang nagpapanalo. Alam natin yan. Yan ang talagang hindi natin pwedeng pagkaila mga kababayan. Comelec ang merong final say. Sila ang arbiter ng eleksyon. Yung kantalo na ipapanalo pa nila eh. So, wag ganun, sir. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members, to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process
because she was not furnished a copy. So una muna, yung sinasabi niyang argument niya na yan daw po ay the sole power reside sa House of Representatives pagdating sa impeachment. At sinasabi niya dyan, pangalawa, pag hindi na-initiate, hindi po yun matatawag na pang-apat na impeachment. So, gina-justify niya yung ginawa nila na yung first, second, and third ay hindi initiate. So, ibig sabihin, walang first and second and third. So, yung fourth impeachment, supposedly, yun ang first impeachment. Kaya, they did not somehow commit yung one-bar rule, di ba? Yung one-year bar na dapat sa isang taon, isang beses lang pwede ng impeachment. So, hindi daw nila ikinumit yun na mali. Ibig sabihin, dahil since sa initiate, isa lang ang initiate nila, yung fourth impeachment. Yun ang kanilang interpretasyon. Pero ang interpretasyon ng Supreme Court ay, ang Supreme Court ay nagsasabing, hindi, pinasa sa inyo yung first, pinasa sa inyo yung second, pinasa sa inyo yung third, inupuan nyo itong tatlo na to, at yung pang-apat lamang ang pinaandar ninyo. So therefore, hindi ninyo sinunod yung one-year bar, di ba? So, mali kayo, sablay kayo. Yun ang sinasabi ng Supreme Court. Pero iba ang argument ni Speaker. Or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. So ito naman, yung pangalawa namang argumento niya, na tinatabla rin niya yung argumento ng Supreme Court, na dapat sa isang pasagutin si VP Sara in this instance na impeachment, pasagutin siya sa sa Committee on Defense, di ba? Committee on Justice pala. Kailangan sumagot, yun ang sinasabi ng Supreme Court. Pero sabi niya, so far sa lahat daw ng mga impeachment na dumaan sa Congress o sa House ay hindi daw pinasagot. Ibig sabihin, hindi na binigyan ng opportunity kung sino man yung quote-unquote ini-impeach. Okay? Ayan. Tuloy natin. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this. So parang sinasabi, may bago daw batas na ipinatupad ng Supreme Court na dapat pasagutin yung ini-impeach. Kasi yung mga nakaraan daw, hindi naman daw ginawa yon. With candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. Ayan. So ito yon, mga kaibigan, ito po yung sinasabi ho ni Speaker na kaya sila ay magpapasa ng motion. Although, paulit-ulit na sinasabi yung unanimous na decision ng Supreme Court na lahat sila ay nagsasabing unconstitutional at ito po ay dapat nang
i-apply agad-agad, parang napakalabo na ho niyang motion na yan. Kahit ikaw ay nasa trial, pag sinabing executory na yung desisyon, executory na eh. Hindi ho ito yung pagpapaliban muna na tulad ng ginawa nila. Pinagpaliban yung first, second, and third impeachment. Hindi pa pwedeng ganun. Executory ho ito agad-agad na. Final and executory. Although they can pass the MR, yung motion nila, na ma-reconsider ng Supreme Court, pero wala na ho. Pag ano na ho ito, final na decision na ho ito ng Supreme Court at malabo nang mabaligtad po ito. Dahil unanimous nga yung talagang sila po ay nag-decide na. Wala na. Malabo na. Okay, they can. That's the law. They can pass for MR. Pero malabo pa siya, malabo itong babaligtad pa ang desisyon ng korte. Alam niyo mga kababayan, ipaliwanag lang natin ng bahagya ho itong issue na ito. Kasi alam niyo, napakarami ko na ding tinanong na abogado dito. Nakipag-argue pa ako na ang argument na ginamit ko, yung argument na ginagamit ng mga congressman at nito ni speaker. Para ang sabi kasi, di ba, na parang pagdating sa impeachment issue, okay? Pagdating daw sa impeachment issue, ang magdidesisyon lang yan ay ang House. Yung pagdating sa impeachment article. Ibig sabihin, yung kaso, pagdating sa impeachment, ang pwedeng magdesisyon lang daw, okay? According to them, ay sila. Kanino nila binase yon? Sa konstitusyon. Okay? Ulitin natin, ano ba yung konstitusyon? Ito yung pinanghahawakan. Ito yung pinaka-backbone. Para bagang ito yung pag wala to, bagsak ang Pilipinas, bagsak ang bansa. Ito kasi yung pinaka-backbone ang konstitusyon. Diyan daw nila binase yung sila lang ang katangi-tanging merong karapatan pagdating sa impeachment. Ano punto ng Supreme Court? Ang punto ng Supreme Court at ng karamihang na abogado na walang kulay at politika, pagdating sa interpretasyon ng konstitusyon, ang nag-i-interpret po niyan ay ang Supreme Court. So kahit sabihin ng Congress, according to the Constitution, kami lang ang may kapangyarihan. Yan ang kanilang pagkaintindi. Kaya nga, according to the Constitution itself, Article 8, kung titingnan nyo, babasahin nyo ho yan, kung ano ang kapangyarihan ng Supreme Court. Pag kahit anong issue, pagdating sa batas, especially the Constitution, ang final say at final na mag-i-interpret niyan, walang iba kung hindi Supreme Court. So therefore, yung sinasabi ng Kamara, oy, sandali, kami lang ang may karapatang pagdating sa impeachment ayon sa konstitusyon. Ang sagot naman ng Supreme Court, kami ang nag-i-interpret sa konstitusyon, hindi kayo. Kayo ay tagagawa ng batas. Yan ang inyong function. Yan ang inyong area, tagagawa ng batas. Pero pag may issue na ang batas, pag meron ng hindi pagkakaintindihan sa batas, kami ang final say. Yan ang trabaho ng Supreme Court. According to Article 8. Ngayon may issue. At ang kinukote ng Kamara ay ang konstitusyon. Hindi! Sabi ng konstitusyon, kami lang ang merong kapangyarihan pagdating sa impeachment. Ang sinasabi naman ng Supreme Court, kami ang
nag-i-interpret dyan. Kami ang final say pagdating sa konstitusyon. Kasi hindi pa pwedeng lahat ng branches of government sasabihin nila, sandali, according to the Constitution. Sandali, tama ba intindi mo dun sa konstitusyon? Kung mali, sino magsasabi kung tama o mali yung pagkaintindi mo? Sige nga ho, don't tell me you are a perfect branch of the government at pwede mong sabihin, hindi, hindi kayo ang gumagawa, pero hindi kayo ang final say pag nagkaka-issue sa konstitusyon. Kaya nga, pansinin ninyo, gagawa sila ng batas, ang legislative branch, House and the Senate. Gagawa sila ng batas. Tapos may mga magrereklamo sa Supreme Court. Ibig bang sabihin nun, ino-overpower ng Supreme Court ang ginawang batas ng House at saka ng Senate? Hindi. It's just a matter of sila kasi ang nag-i-interpret ng konstitusyon. Sila magsasabi, wait, yung batas na yan ay unconstitutional. Hindi according sa konstitusyon. Someone has to interpret the Constitution. And that's the role of the Supreme Court. Kaya nga, alam mo, yung mga nagsasabing, sandali, sabi ng konstitusyon, kami ang may katangi-tanging may karapatan. Ngayon nga, iba na ang linya nila eh. Ang linya nila, di ba sabi ng konstitusyon that the sole authority in terms of the impeachment is the Senate? Kasi nakalagay dun, the Senate has the sole authority on the impeachment. So Senate yan, ang linaw sa konstitusyon. Pero wait, don't ever forget, the Supreme Court will be the one to interpret it. Finality. Tama ba ang paggamit ng konstitusyon na ito, itong batas na ito, doon sa paliwanag nito? Sila lang ang may pwedeng magsabi na oo, constitutional yan. Hindi constitutional, unconstitutional yan sinasabi mo. Sila lang ho ang may final say dyan. Nagigets ho natin kasi minsan nako-confuse tayo dun sa mga quote-unquote constitutional luminaries, mga ganyan-ganyan na mga, kasi may kulay ho yung mga yun. Pansinin ninyo, yung mga may kulay na ini-interview na mga media, puro pinklawan, dilawan, makakaliwa, puro yun ang mga ini-interview nila. Naturalmente, na yung kanilang utak. Iba na yung kanilang leaning. Etong Supreme Court, they are objective. Objective po sila, kaya nga yung binibintang nila na kesyo maka-Duterte daw yan kasi in-appoint. Hindi po pwedeng maka-Duterte yan dahil the Duterte has no longer power in this country. Nandun na nga sa ibang bansa, dinala nyo na, dinukot nyo na lahat eh. Paano pa magkakaroon ng power yan? Wala nang power ang Duterte. Alam natin yan dahil sa ginawa ng administrasyon na ito. So hindi pa pwedeng, matatakot na Supreme Court kay Duterte? Dinala nyo nga, hindi nga sila nangialam eh. Di ba? Bakit? Kaya ibig sabihin nun mga kababayan, walang takutang nangyari na tinakot ang mga Duterte na para hindi matuloy impeachment ni BP Sara. Walang ganun. Kaya lang, kasi sila talaga ang nakakaintindi at sila ang may final say pagdating sa konstitusyon. Eto ho, this is a issue ng konstitusyon ho, kung sino ang masusunod. Tama bang nasunod ba yung ginawa ng Kamara sa impeachment? Yan po ba ay naaayon sa konstitusyon? Sino magsasabi? Kamara o Senado o ang Presidente o ang Supreme Court? Sino may function? Sino ang merong kapangyarihan magdesisyon pagdating sa konstitusyon? Hindi ang Senate, hindi ang Kamara, hindi ang Presidente, kung hindi ang Supreme Court. That's their job. Yun ang kanilang definition. Yes, tama si
si Speaker, equal branch sila. Yes, you are an equal branch with different function. Your function is to do laws, to make laws. The function of the Supreme Court, sasabihin nila kung constitutional ba yung batas na ginawa ninyo o hindi. Tama ba yung pag-interpret ninyo o hindi. Sila ang may function yan. So dapat sundin ito. Yun ang problema. Alam mo, I will give you a perfect example. Especially those biblical believing people. Yan din yung naging issue when Jesus Christ lives nung nabubuhay siya sa lupa. Kung papanoorin nyo yan doon sa Netflix na lagi ko ikinikwento yung The Chosen, merong part doon, although this is not the exact word na nasa Bible, ha? Pero meron tinanong sila doon kasi nandun siya sa isang parang usapan doon, nandun yung rabbi niya, yung pinaka-teacher ni Jesus Christ. Pas pinagmalaki pa siya nung una, tapos biglang tinanong siya, kasi bakit iba yung interpretasyon? Parang ganun, iba ang interpretasyon ni Jesus doon sa law of Moses. Doon sa Old Testament. Kinwestiyon tuloy siya nung rabbi. Alam mo, sagot ni Jesus Christ, I am the law of Moses. Hindi yan ang ginamit na exact word sa Bible. Pero yan din po yung nakalagay doon. Na which is sinasabi niya, think not that I came to destroy the law or the prophets. I'm not come to destroy but to fulfill it. Kasi nga po, 'di ba? Kasi meron ang mga Jewish kasi, ang daming batas. Bawal to, bawal to, bawal to, bawal to, bawal to. Nung dumating ang Panginoong Hesus na iba. Bakit? Sandali, bakit ganun? Bakit ibang interpretasyon niya? Bakit iba? So, ang tingin ng mga Jewish sa kanya, prophet lang siya. Sandali, bakit hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos through the law of Moses? Ganon alam mo sagot niya, ako kasi to eh. Ako gumawa nito. Yun yung hindi maintindihan ng mga Pharisee at ng mga rabbi noon, yung mga teacher noon. Hindi nila maintindihan na Jesus was God, was there before. Kaya nga, di ba sa John 1, nandun siya, He was the Word. He was God. Siya, hindi pala He was. Siya mismo na nagkatawang tao. So I am the ruler. I know what I'm talking about because I made this. Yun yung sinasabi dito, same comparison ito. Na sinasabi ng Supreme Court, kami ang magi-interpret niyan. Kasi kami, ito ang papel namin. Ito yun eh, kami to eh. Pagdating sa interpretasyon ng konstitusyon, kami ang may final say dyan. Kaya wag kayong quote-unquote, di ba, ginagawa ng Kamara ngayon, pati nung ibang mga nagmamagaling na abogado, quote sila, hindi tama yan kasi the Constitution says we are the sole authority. Sandali, ano ba sabi ng konstitusyon? Supreme Court ang may final say pagdating sa interpretasyon. Ganun po yun. Kaya ganun din yung nangyari nun sa Panginoon eh. Hanggang pinersecute siya kasi parang sinasabi nila, binabastos niya yung law of Moses kasi hindi nila naintindihan at ayaw nilang tanggapin that Jesus was the Son of God, that He was God Himself in flesh. Ayaw nilang intindihin yun. Alam mo yung mga kababayan, malalim mo itong ating konstitusyon. Sa katunayan, kaya nga merong mga trial, di ba? Kaya nga alam nyo kasi, mula nung tayo po ay alam niyo na ano sa mga demanda, talagang alam mo yun, ni-research ko talaga kung ano ba ang magiging mangyayari, ano final, sino ba talaga. Kaya nga may step by step yan eh, di ba? From RTC, tapos pagdadesisyonan, i-a-appeal sa CA, pero hindi pa yun ang finality. I-a-appeal pa yun sa Supreme Court. And the Supreme Court
siya ang final decision. Tama ba ang ginawa? Mula sa CA, mula sa RTC, hanggang do sa piskal, may abuse of power ba? Meron bang nangyaring lakaran? Meron bang umabuso sa mga judge na pinagdaanan itong kaso na ito? Sila ang may final say. Kaya nga sabi ko, nakakapagtaka, bakit yung mga abogadong iba hindi maintindihan yan? Napakasimple ho lang yan eh. Sabi nga, di ba, nung inaral natin ng mga nakaraang araw, yung abogadong lagi natin piniplay dito, sabi niya nga is, law 101 yan eh. Freshman ka pa lang, yan ang una mong mapapag-aralan, that the Supreme Court is the kaya nga merong mga jurisprudence eh. Kinukot. Ano yon? Ano ibig sabihin ng jurisprudence? Simple lang. May desisyon ang Supreme Court noon, ito yung desisyon niya. Halimbawa, desisyong Marshall. Yan, speaker ko, Marshall. Desisyon Marshall, ganito. Ito ang desisyon nila. Ito yung jurisprudence sa kaso na yan. Yan ang dapat sundin. Kasi nga, yung jurisprudence na yon, yung desisyon ng court, yung Supreme Court na yon, ay batas. Ganong katindi ang Supreme Court. Kung ano man ang desisyon nila, ay batas na yan. Final na yan. Batas yan. Hindi mo pa pwedeng sabihin na, hindi, opinion lang yan. Siguro nagkamali lang yan. Hindi pwedeng ganun. Kaya nga ginagamit yan. Kunwari, i-argue sa baba, sa RTC. Ganito. Ang pupuntahan kagad ng abogado, yung mga jurisprudence, yung mga desisyon ng Supreme Court. Ito kasi yung sinabi ng Supreme Court noon. So meaning, ito ang dapat sundin natin kasi batas to. Ganun sila ganyan ang argument sa korte. Ang hindi ko maintindihan, puro abogado yung mga nasa Congress, hindi nila maintindihan yun. O ito, para lang to support my argument, ito, pakinggan natin to isang abogado na ito. Maganda ko kasi ito, napakalinaw na kanya. Natin kailangan ipaliwanag sa ating mga taga-subaybay, Attorney Matt, yung sinasabi nga po ng Korte Suprema. Ang sabi ng mga former justices ng Supreme Court, nagkaroon daw ng bagong rules. Nag-impose ang Supreme Court ng bagong rule na kumbaga yung, di ba sinabi, unconstitutional kasi nga hindi nasunod ang due process. Na wala namang requirement sa Constitution ang respondent dito in this particular case, si VP Sara, yung respondent should be given a copy. Nung, di ba, na kasi yung Grabe, copy. Joke lang. verified ng lumagda yung at least more than 1/3 nga ng House members ang lumagda tapos transmit sa Senate. So ang Korte Suprema daw dito sa decision niya na sabihin na hindi binigyan ng pagkakataon, opportunity ang respondent, bigyan mo ng kopya, bigyan mo ng pagkakataon na sagutin yung reklamo to answer the complaint before the complaint was transmitted to the Senate is a new rule not found in the Constitution. So paano po natin papaliwanag yun sa ating taga-subaybay, Attorney Matt? Okay. When the Supreme Court interprets the Constitution, it usually involves mga cases